Mapagpalang araw, Pilipinas. Isang ulat mula sa Pangulo tungkol sa US tariff negotiations. Naging protaktibo ang naging pagbisita at meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay US President Donald Trump sa Washington, D.C. Bunga ng pagiging very good at tough negotiator ng Pangulo, napababa ni President Marcos Jr. sa 19% ang unang 20% tariff rate na ipinataw ng US sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, maituturing na significant achievement para sa Pilipinas ang 1% na bawas sa tariff rate sa bansa. Isa pa rin ang Pilipinas sa may mababang tariff rate na pinatawan ng US sa rehiyon. Dahil dito, mas paiigtingin pa ng bansa ang mga hakbang para maging competitive ang Philippine exports. Base sa records, hindi naman US export dependent ang Pilipinas. Sa madaling sabi, may epekto pero hindi ganon kalaki ang impact nito sa bansa. Ibig sabihin, 16% lang ng exports ang napupunta sa USA at aabot sa 67% nito ay galing sa electronics na kabilang sa may low o zero tariffs sa ilalim ng global trade agreements. Kinumpara naman ni Pangulong Marcos Jr. ang open market at kinumpirma niya at zero tariff agreements ng Pilipinas at ng United States sa mga certain markets lamang. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng alyansa ng Pilipinas at US sa papanatili ng kapayapaan sa South China Sea at sa buong Indo-Pacific region. Pinuri naman ni US President Trump ang liderato ni Pangulong Marcos Jr. na tinawag niyang very good and tough negotiator. Well, it's tough. He's a very tough negotiator. So far, we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's a strong negotiator. He loves your country. But it's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back over 100 years. With the leadership of President Trump, I am very confident that we will be able to achieve that. I think it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term, characterized the relationship between the Philippines and the United States as ironclad. And that has been necessarily the case since that time that you made that statement. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart. Thank you once again. Ngayong araw ay makakasama natin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang bigyan tayo ng update sa kanilang mga operasyon kaugnay ng masamang panahon. Unahin po natin mula sa Pag-asa Weather Station si Engineer Christopher Perez. Magandang umaga po, Sir Christopher. Magandang umaga po, Mr. Claire, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. So, narito po yung latest update natin regarding sa tropical storm na si Dante at yung panibagong bagyo, tropical depression na Emo ang habagat. So, share ko lang po aking presentation. So, makikita po natin na ang bagyong si Dante ay patuloy siyang kumikilos pahilaga papunta ng ating area of responsibility. Samantala, kanina ng alas 10 ng umaga, ang tinatayang sentro ng tropical storm na si Dante ay nasa layong 880 kilometers east of extreme northern Luzon. Kung ating pong mapapansin ay napakalayo po nito sa kalupaan ng ating bansa at wala pong wind signal associated with tropical storm Dante. Samantala, nabanggit natin kahapon yung isa pang low pressure area na may tendency maging bagyo. Ngayong umaga nga ay naging ganap na tropical depression na at binigyan natin ito ng local name na Emo. At kaninang alas 10 ng umaga, ito naman ay nasa layong 115 kilometers west-northwest ng Northern Luzon. Dahil napakalapit din po sa landmass ng Northern Luzon ay mamaya babanggitin natin yung lugar na under tropical cyclone wind signal number 1 as of 11 a.m. today. Samantala, mapapansin natin patuloy pa rin yung pagpapaibay ng habagat or southwest monsoon nga nitong dalawang samahan ng panahon sa nakararaming bahagi ng Central at Southern Luzon kasama na Metro Manila at maging sa ilang bahagi ng Visayas. Isang low pressure din binabantayan natin sa labas ng ating area of responsibility. So, unahin po muna natin ano yung magiging pagkilos ng tropical storm na si Dante. Makikita po natin sa ating latest forecast track na posibleng manatili bilang isang tropical storm pero hindi natin in-rule out o kinasantabi yung posibilidad
na lumakas pa ito at maging isang severe tropical storm. Ganun pa man, consistent pa rin ito sa ating forecast track na hindi tatama sa kalupaan ng ating bansa. At inasahan ng posibleng bukas ng hapon or gabi ay tuloy na itong lumabas ng ating air possibility. Nabanggit din natin kanina na dahil sa malayo ito sa kalupaan ng ating bansa, wala pong nakataas na warning signal or wind signal na associated with tropical storm Dante. Pero ito pong pagkilos ito during this particular time of the year ay posible pa rin magpaybay ng habagat sa mga susunod na araw. Dito naman sa pangalawang forecast track, pinapakita natin ang tropical depression na si Emong. Makikita nga po natin na halos ang kilos nito ay magluluk dito sa bahaging ito ng West Philippine Sea hanggang sa dahan-dahang kumilos ng pahilagang silangan. So dahil dito, asahan po natin na gaya ni Dante ay patuloy din itong magpapaybay ng habagat at siyang magdudulot naman ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Central and Southern Zone and possibly Western Visayas. Pero directly maapektuhan po ng tropical depression na si Emong, ito ang Northern Luzon area. Dahil po kay Emong, may nakataas po tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa lalawigan ng Ilocos Norte, sa western portion ng Ilocos Sur. Makikita po natin sa mga bayan ng Sinaid, San Juan, Cabuyao, Santo Domingo, Magsingal, Bantay, San Ildefonso, San Vicente, sa Santa Catalina, City of Vigan, Kawayan, Santa Narvacan, Santa Maria, San Esteban, Santiago, City of Candon, Santa Lucia, Santa Cruz at Tagutin. Samantala, wind signal number 1 din po sa northwestern portion ng La Union, dito nga sa City of San Fernando, sa San Juan, sa Bacnotan, Luna, Balawan, Bangar at Bawang. Wind signal number 1 din sa western portion ng Pangasinan, sa mga bayan po ng Dasol, Burgos, Agno, Bani, Bolinao, City ng Alaminos, Mabini at Anda. So ito po mga lugar na may wind signal number 1, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ang mga baybaying dagat ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Pinapayaw po natin yung mga residente dito, patuloy nga mag-monitor sa kanilang kapiligiran, patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government officials at local disaster reduction managing officers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan. Disaster preparedness and mitigation measures dahil alam naman po natin na ilang araw na rin nag-uulan sa ilang bahagi nga ng Northern Luzon area at posibleng yung mga karagdagang ulan na dadalhin itong bagyong si Emong ay magdulot pa rin ng mga pagbaha sa low-lying areas, maging mabagal ang paghupa ng mga tubig sa mga ilog dahil nga sa ilang araw ng umulan at mataas pa ang mga level. At yung mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, maaaring malambot na yung mga bahaging kalupaan at pwede rin maging tani ng mga pagguho ng lupa. Samantala, as much as possible, huwag na rin pumalakot yung mga kababayan natin sa mga bahaging karagatan ng mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1. Ngayon, tingnan naman po natin or balikan natin ano yung mga lugar na inulan during the past 3 days. Makikita po natin, ito po yung ulan na pinag-iba yung habagat. Bago po nga dito maging ganap na bagyo itong si Emong, ay talagang makita natin yung concentration ng mga matitinding pag-ulan ay halos nasa kanlurang bahagi po ng Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon area at maging ilang bahagi ng Western Visayas at Western Mindanao. So kaya po natin ito pinakikita dahil ang susunod na mga slides ay nagpapakita naman ng forecast rainfall natin within the next 2 to 3 days. So tandaan po natin yung pattern, nasa kanlurang bahagi yung inulan halos itong mga nagdaang 3 araw at sa susunod na 24 hours po, inaasahan natin ay halos yung rainfall forecast natin ay nandito pa rin po sa kanlurang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region, Western Visayas, at lalong-lalo po dito may bandang Palawan area. So, in the next 2 to 3 days, makikita natin yung similar pattern of rainfall concentration, significant amount of rain. Posibleng ulanin pa ibang bahagi ng ating bansa, pero ang pinakikita po natin dito ay yung talagang posibleng makaranas ng moderate to heavy, yung yellow na areas, heavy to intense itong orange at torrential itong kulay pula. So bakit po may inaasahan tayong ganitong karaming paulan for the next 2 to 3 days? Dahil nga po, bukod sa bagyong si Emong, na inaasahan natin na magiging mabagal ang pagkilo sa karagatan sa kanlurang bahagi ng Ilocos region ay yung patuloy na pagpapaybayo ni Emong at ni Dante ng habagat na siya naman makaka-apekto sa mga lugar na outside the wind signal area. So kapag may mga pag-ulan po na inaasahan ay nandiyan pa rin yung banta ng mga pagbago ng lupa. Hindi lamang po sa lugar na may
wind signal, kundi maging sa mga lugar na apektado po ng pag-ulan dahil sa enhanced habagat. Bukod pa po dyan, ang habagat ay pwede rin magdulot ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. No? Ngayong araw, inaasahan natin occasional gusty winds sa Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, dito din sa Metro Manila, ganoon din sa buong Calabarzon, buong Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Island, Davao Occidental at Davao Oriental. May mga pagbugso pa rin ng hangin bukas hanggang sa darating na Biyernes dito po sa mga lalawigan na babanggitin natin: Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa darating na Biyernes, pagbugso ng hangin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Davao Occidental at Davao Oriental. So aside dun sa ulan na dala po ng pinag-ibayang habagat, ito pong mga pagbugso ng hangin pwede makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim at pwede rin pong magdulot ng maalong karagatan sa mga lugar na outside the tropical depression periphery. Ito pong apektado ng habagat, no? So sa mga kababayan po nating mangisda at yung mga may maliit sa aking pandagat, iba yung pag-iingat po sa pagpalaot dito sa mga areas na apektado po ng bugso ng habagat naman. I-remind din po natin mga kasama natin na aside from the tropical cyclone bulletin, yung update natin sa bagyo, yung weather advisory, update natin sa rainfall associated with the tropical cyclones and the habagat. Nagpapalabas din po tayo ng localized rainfall advisory, no? O rainfall warning. Ito po yung kanilang nare-receive sa kanilang mga mobile devices na may very alarming na sound, yung bating-ting. At as of 11 a.m. today po ay mayroon tayong nakataas na orange rainfall warning dito nga sa Metro Manila, maging sa ilang karatig lalawigan, Cavite, Bataan, Pampanga at bahagi po ng Bulacan at yung buong Tarlac. Red rainfall warning naman sa Zambales at yellow sa Batangas, Rizal, Laguna, ilang bahagi ng Tarlac at ng Bulacan. So ang mga rainfall warning naman po natin, ang duration nito ay good for 3 hours at pwedeng ma-update from time to time depende sa mga obserbahan po nating pag-ulan. Samantala, ang ating Northern Luzon, Pag-asa Regional Services Division, nagpalabas din po ng yellow rainfall warning sa lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at ilang bahagi ng Cagayan. At ang ating namang Visayas sa Pag-asa Regional Services Division, nagpalabas din po ng red rainfall warning sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro at orange rainfall warning ganun din po sa southern part ng Occidental Mindoro. So, antabayanan din po ng mga kababayan natin not only here in Metro Manila, kundi maging sa mga ating mga iba't ibang rehiyon, yung mga issue po na localized rainfall warning para magabayan po kayo sa kung anong gagawin yung aksyon during that particular time of the day. Ulitin po natin, yung kaninang weather advisory in terms of rainfall, that is good for a 24-hour period, 48 hours, and 72. Kumbaga, mas malawak po yung time of coverage na magagamit natin bilang paghahanda sa mga posibleng ulan over the next 3 days. Samantala, yung mga rainfall warning naman po natin, ang duration po niyan every 3 hours para po makapaghanda tayo during the actual na pag-ulan sa mga forecast period. At patuloy po tayo magbibigay ng update sa bagyong si Dante at Emong, ganoon din po sa status ng habagat. Ang susunod po nating update ay mamaya alas 5 ng hapon in terms of bagyong Dante. Samantala, ang update natin sa bagyong si Emong ay every 3 hours. Ang susunod nating update ay mamaya pong alas 2 ng hapon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Yes, Engineer Christopher, tanong lang natin, ito bang bagyong Emong at bagyong Dante, magbibigay din ba sila ng ganong karaming buhos ng ulan compared sa Krising? Nandiyan ba si Engineer? Okay. Balikan po natin si Engineer Christopher. Nandiyan po ba? Okay. So puntahan muna po natin. Bigyan muna po natin ng daan si DPWH Secretary Manny Bonoan para magbigay po ng ulat tungkol sa mga kalsada at flood control operations. Sec Manny, good morning.
Napabalita po kasi at nabigyan po kami ng ulat kahapon na itong si Crising ay nagbigay ng buhos ng ulan na para sa 3 araw ay parang ikinukumpara sa isang buwan na buhos ng ulan. Well, anyway, nandito na po si Secretary Manny Bonoan. Good morning, Sir Sec Manny. Ano po ang ating maiulat sa bayan patungkol po dito sa mga proyekto po at sa mga flood control na projects po natin? Okay po ba ang ating audio? Nandiyan na po si Sec Manny pero parang hindi po tayo nadidinig. Nakamute po ba? Maya-maya lamang po ay bibigyan din po natin ng mga kasagutan ang mga nagtanong po patungkol po sa Bagyong Emong at Bagyong Dante dahil kumbaga sunod-sunod po ang bagyo na dumarating sa atin at sana po ay mag-ingat tayo at hindi na po sana natin maranasan yung lakas ng buhos ng ulan na idinulot ng Crising. Okay, unahin ko muna ang mga katanungan. Okay na po ba? Nakikita na po natin sa screen si Secretary Manny pero parang hindi po yata tayo nadidinig. Okay? Pansamantala ay sasagutin ko muna po ang mga katanungan habang naghihintay po tayo sa ating mga piling public servants na magre-report ngayon. May katanungan po muna dito galing kay Tristan Nodalo ng Newswatch. Comment po sa statement ni VP Sara Duterte na nagpalala ang lack of preparedness ng Marcos administration sa nararanasan ngayong problema ng pagbaha. Unang-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Crising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. At dahil mga pagpupulong na ito na kasama po bago po umalis ang Pangulong Marcos papuntang US, hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. At muli, wala po ang kanyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung ano man ang naging trabaho ng Pangulo at ng administrasyon at ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong Crising. Unang-una po, naiulat na po natin kahapon ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga concerned agencies katulad po ng DSWD, DOTR, at pati po yung Philippine Coast Guard ay nagbigay na rin po ng libreng sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po ng libreng sakay sa MRT, LRT, at yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos Jr. At kasama rin po dyan yung paghahanda mismo po para po sa food packs na ibibigay natin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Crising. So, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Pangalawa pong katanungan. Nasabi rin po ng Vice Presidente, mula din po to kay Tristan Nodalo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. In response sa naunang sinabi ng Pangulo to reuse flood water for agricultural purposes. Unang-una po, kinutya niya ang suggestion na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito. Hindi po ito bago. Kaya nakakapagtaka po tayo na Vice Presidente pero hindi po niya alam ang batas patungkol po dito sa rainwater collectors. Meron na po itong batas. Republic Act number 6716. Ito pa po ay noong March 17, 1989. An act providing for the construction of water wells, rainwater collectors,
development of springs and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. So nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system. At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Tandaan po natin na ipakita rin po ng DSWD at ng Pangulo ng ibang mga tubig na naipon ay maaari pong inumin. Galing po yung gadget o yung equipment na pag-filter ng water. Yan po ay naipakita naman po ng ating Pangulo. So, at meron pa po tayo na balita patungkol po sa pag-iipon ng tubig. DPWH installs rainwater collector systems in Nueva Vizcaya schools. This is March 11, 2025. Dahil yan naman po ay nasa batas. Kinakailangan po talaga meron po tayong sistema sa pagkokolekta ng tubig, ulan. At meron din po noon, ito po as of Feb 2024, meron pong sinusulong itong si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers noon tungkol sa pag-compel, sa pagiging mandatory ng installation of rain collection systems. So, medyo nakakatawa po ang dating ni Vice Presidente dahil hindi po niya alam patungkol po dito. So, okay, nandiyan na po ba si Engineer Christopher? Engineer? Yes. Okay, bago po tayo bumanta kay Secretary Manny, ang tanong po natin, yung po ba nakaraan na ulan, si Bagyong Krising, ang balita po natin ay sa 3 araw na tag-ulan, ang ibinuhos nito ay katumba sa 1 buwan. Paki-explain nyo nga po ito, sir. Bali, ang nangyari po, Yusek Claire, no? We have what we call normal rainfall rate per place per month, base sa historical records natin na 30-year period. Ngayon, yung naging pag-ulan, na dulot nga nitong si Pinag-iba yung Habagat during the time of Krising, in between July 19 hanggang 21, ay nalagpasan niya po yung normal na monthly rainfall ng Science Garden, Quezon City in just a 3-day period. Kaya nakita naman po natin yung talagang mga pagbaha na naranasan sa nakararaming bahagi, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan. So normal po talaga pag ganun po karami ang ibinuhos na ulan, ay talaga pong magkakos din po talaga ng pagbaha? Well, posible po yan. No? Bukod pa dyan na kung talagang may mga parte or yung pagbabago sa ating environment, for example, yung mga daluyan ng tubig, ay isang factor na rin po yan. Pero basically, yung malagpasan lamang ng in a span of 3-day period, yung supposed to be monthly normal rain, ay talagang inaasahan po natin magdudulot talaga ng malawakang pagbaha. Sir, ito po bang typhoon na si Emong at saka ang Dante ay magdudulot din po ba ng ganito karaming pagbuhos ng ulan katulad po ng Bagyong Krising? Ang nakikita po natin ay posibleng magpaulan ito but still early to compare. Pero hanggat maaari, inaabisaw na rin po natin mga kababayan sa pamamagitan po ng ating pinakitang weather advisory kanina. No? Dahil nga yung mga lugar, lalong-lalo sa kanlurang bahagi na Luzon, ay inulan na with the previous Habagat episode enhanced by Krising. At sa mga susunod na araw ay posible pa rin ulanin ulit ng Habagat episode being enhanced naman by Emong and Dante. So kahit minimal lang sabi natin hindi ganun karami, pero kung saturated pa yung mga kalupaan ng mga area sa inulanan nitong mga nagdaang araw, ay posibleng maging cause pa rin ng mga pagguho ng lupa. At yun nga, yung nabanggit din natin kanina na yung pag-subside ng mga water level sa ating mga ilog ay posibleng maging mabagal dahil nga may na-anticipate pa po tayong mga pag-ulan sa susunod na araw. Kaya yung paalala natin sa ating mga kabayan sa nakararaming bahagi po ng Luzon, particular na sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi, na patuloy pong mag-monitor sa latest update natin regarding mga bagyong Dante at Emong, pati na rin sa Habagat. At yun nga, patuloy din pong makapag-ugnayan sa kanilang local government officials at saka local disaster risk reduction managing officers para sa mga patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. May forecast po ba tayo sa darating na SONA ng Pangulo patungkol sa weather? Well, inaasahan po natin na throughout this week kasi inaasahan po natin may mga pag-ulan pa rin dito sa Metro Manila, no? Hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga ilang bahagi pa ng ating bansa. And by next week ay posibleng magkaroon tayo ng
gradual improvement of the weather, although subject for monitoring pa rin dahil pinakita natin kanina na may isa pang sama ng panahon na nasa labas ng park at we're not ruling out the possibility na baka pumasok dito ng ating air responsibility by next week. Maraming salamat, Engineer Christopher ng DOST Pag-asa. Makakasama po natin ngayon muli si Secretary Manny Bonoan. Secretary Manny. Good morning, Yusek Claire. Good morning, sir. Ano po ang good news natin sa ating mga kababayan? Well, ganito po, ang Department of Public Works and Highways mula pa nung Huwebes nung last week, nagmo-monitor na po kami sa lahat ng regions all over the country na nakaka-experience dito sa habagat at saka yung effect ng Typhoon Rising, no? And sa monitoring namin mula Cordillera, dito sa National Capital Region, Region 1, 2, 3, 4A, Region 6, sa Negros, Region 8, and Region 9. Ito yung mga naka-experience ng mga effect ng habagat. At of course, dito sa Northern Luzon, ito yung Typhoon Rising. So, from July 17 up to kanina, I think we have recorded actually a total of 41 effects ng ito, habagat, na nagkaroon ng mga road closures, especially sa national roads. Pero ang magandang balita naman dito, yung national primary roads natin like Manila North Road at Maharlika, Daang Maharlika, from Cagayan all the way to Zamboanga had been open all the time. At saka itong Cagayan Valley Road natin from Tuguegarao all the way to Manila. Bukas naman, wala tayong aberya dito sa national primary roads natin. Ang nakita namin na naapektuhan actually dito sa mga phenomenon na ito are mostly yung secondary and tertiary roads. Of course, nung Monday, of course, dito nagkaroon tayo ng flooding maraming parte ng Metro Manila. But as of today, we have all these national roads that we have reported na 41, 33 of them have already been rendered passable at meron pang 8 na talagang minomonitor pa namin na meron pang tubig baha. Pero napapansin namin na medyo mabilis naman yung pag-subside na ng baha dahil hindi naman malalakas yung ulan. So yun po ang natin. We hope that by today, lahat yung remaining 8 road sections will be passable. Isa po sa Cordillera. Of course, itong sinasabi natin sa Cordillera, yung Quezon Road, for safety reason, we have to render it close to general traffic muna until such time na yung itong phenomenon ng habagat at saka yung effect ng dumarating na typhoon, hindi po namin pinabubuksan. So we are recommending ng mga papunta ng Baguio, gamitin muna po yung Marcos Highway at saka Nagilian Road for the time being. Dito naman sa NCR, medyo, I think the only problem na nakikita namin dito is dito sa Taft Avenue, but it's receding well. Pangasinan, ganun din po. At there are 2 road sections dito sa Region 3 in Bataan and Tarlac. Actually, that's receding na rin po yung mga flood waters po natin. So, ito po yung situation natin ngayon, and we continue to monitor po on a hourly basis, periodically, na nagre-report po sa amin yung mga ating mga regional offices all over the country para malaman po natin kung ano yung situation natin sa ating mga lansangan. At may share po naman natin sa general public kung ano po yung kailangan nilang gawain. Sa Metro Manila po, I think nasabi nga natin na it has been a phenomenon yung again, yung downpour natin, kaya nagkaroon tayo ng malawakan pagbaha ulit sa Metro Manila. Notwithstanding that marami pa rin po yung ginagawa ng DPWH at saka Metropolitan Development Authority na ginagawa para maibsan po natin yung mga ganitong pagkakataon na nababaha ang Metro Manila. So, ito po, yung report po namin for the time being, and we continue to monitor po kung ano yung sa lahat ng regions throughout the country po.
Yes, sir. Ang tanong po dito ni Harley Valbuena ng PTV, ano na po ba ang na-accomplish natin para dito sa patungkol po sa flood control projects? Kung may nagawa, may ginagawa pa, may mga kinukumpuni, at kung ano po ang naidulot ng mga flood control projects natin para mas mabilis na mag-subside yung tubig po. Yes, I think that's a good point. Actually, mula po nung nagsimula po tayo dito, nung mid of July of 2022 hanggang itong May of 2025, ako'y nire-report ko po na lahat ng flood control projects all over the country, we have already completed, I think, 9,856 flood control projects that have given immediate relief, especially sa mga low-lying areas all over the country po. At sa kasalukuyan, meron pa rin tayong ongoing na mga projects na about 5,700 mula itong 2025 hanggang 2026. At meron pa rin tayong inaasahan na mga projects na naman sa 2026. Ito po yung this is a combination po yung mga minor flood control projects at saka yung mga malalaking projects in the 18 major river basins of the country. And I think there has been significant relief na naidulot na po itong nagawa natin ng mga flood control projects, especially in the low-lying areas po. Kasi sa tingin po namin, this is of course yung engineering solution na sinagagawa namin are providing immediate relief. But I think sabi nga ng ating Pangulo, hindi lang po naman yung engineering solution ang dapat nating tingnan, kundi po yung it has to be done cohesively at collaboratively with the other agencies kasi may mga environmental issues. Kasi napapansin po namin, yung mga lalong-lalo na yung mga tertiary rivers natin, silted na po yung mababaw na po yung riverbeds natin. Kaya halos during summer season, natatapakan mo na po yung riverbed natin. Kaya ito po yung pinagtutuunan din namin ng pansin sa DPWH na kailangan po natin ma-dredge, ma-desil para yung carrying capacity ng mga rivers natin. Nabanggit mo kanina, Yusek Claire, actually yung pag-ipon ng tubig baha at flood waters. Ito yung kabilin-bilinan ng ating Pangulo na kahit na pati doon sa mga flood, integrate po namin ngayon sa kautosan ng ating Pangulo yung pag-ipon ng tubig baha. So gumagawa po kami ng mga retarding basins wherever it is technically feasible para yung maiipon natin yung mga tubig na pwedeng gamitin sa irigasyon, sa kahit na sa water supply, at saka po ano-ano man, no? Kaysa sa yung dumadaloy lang yung tubig ba papunta sa dagat. Yun sabi ng ating presidente. So, noong 2024 at saka ngayon, sa lahat ng gagawin namin flood control projects, ini-integrate po namin ito yung mga river basin program po namin sa lahat na ng flood control projects natin ngayon, Yusek Claire. Yan. Salamat po at naipaliwanag niyo po yan bilang Secretary ng DPWH dahil parang maraming hindi nakakaintindi patungkol sa panukala ng Pangulo na maipon yung tubig ulan at parang pinagtatawanan pa po ng Vice Presidente. Well, anyway, Sec Manny, ang tanong dito, ngayon naiulat nyo na po na marami na po kayong nagawa patungkol po sa flood control projects natin. Paano nyo po masasabi sa ating mga taong bayan, isiguruhi po natin, i-assure po natin sila na itong mga pondo na naibibigay para sa flood control projects ay nagagamit po ng tama? But ito po yung kailangan po natin, full responsibility ng Department of Public Works and Highways na po yung mga pondo po na ilalagay, lalo-lalo sa flood control projects are technically and effectively being implemented ng department para doon sa inaasahan natin ng impact na pag-prevent ng flooding, especially in low-lying areas po, nagagampanan. Marami naman pong nagsasabi na po, nagpapasalamat sa atin
na marami na pong biyaya na naidulot yung mga flood control projects natin. Of course, marami pa po kasi yung mga other areas that we need to attend to na kasalukuyan po under this administration ni Presidente na kailangan pa rin po nating pagtuunan ng pansin. Lalong-lalo na po at yung sinasabi natin na itong mga climate change phenomenon, kailangan ni-revisit na po namin yung mga technical parameters namin kung paano namin tugunan itong climate change phenomenon. Kaya nga nung mga nakalipas na mga taon, ang ginagamit po namin na design parameters namin ay yung mga anywhere between 15 to 25 return period. Technical po ito, pero ngayon po, hindi na po namin pwedeng siguro yun lang ang gagamitin namin kasi ginagamit na po namin ngayon dito mga 50 years return period o kaya yung mga malalaking river basins, 100-year return period na po yung ginagamit namin under this administration po. Kaya technically, we are coping up with yung requirements po para matugunan po din natin itong climate change phenomenon po. Yes, tama po. Yan din po sinabi kanina ni Engineer Christopher dahil nga itong 3 araw na nag-ulan ng Bagyong Krising ay parang umabot ito sa equivalent to 1 month na ulan na ibinuhos at talaga ito'y magdudulot ng pagbaha. Pero ang maganda po yata ang balita rito, Secretary Manny, ay mas mabilis naman pong humupa ang tubig dahil sa mga flood control projects po ng administrasyon natin. Tama po. I think especially in Metro Manila, po ang DPWH, tinutulungan po namin ng MMDA na kukumpunihin po yung mga lumang pumping stations na po sila to increase their discharge capacities. Mga 32, if I recall, 32 pumping stations po are under upgrading at matatapos po namin ito by next year na po lahat yung 32 primary pumping stations po in Metro Manila. Para sa tingin po namin, mas mabilis po, mas malaki po yung discharge capacities po nito. Having said that anyway, kailangan din po natin siguro pagtuon ng pansin po yung mga ibang rason kung bakit nagkakabaha pa rin, lalong-lalo na yung waste management at saka yung mga kababayan natin na nandun sa may mga gilid-gilid na mga esteros po, ay dating natin pagtuunan din pansin. Po. Tama po kayo, Secretary Manny, sana ay magkatulong-tulungan po talaga lahat. Considering na may nakita nga po ang MMDA na sofa at ref sa creek na nakakahadlang para dumaloy ng tuloy-tuloy ang tubig. So, yun po. Tama po. Tama pa yun si Claire. Actually, makakabuo ka ng isang bahay. Actually, pagkadating doon sa may mga pumping stations natin, kasi nando doon lahat yung sangkap sa isang bahay. Actually, pagka dumaloy ng mga ganong pagbaha. Maraming salamat, Secretary Bonoan. Baka meron po kayo nais ipahayag sa ating mga kababayan patungkol po sa ating mga proyekto ng DPWH. Well, asahan po ninyo that sa ating instructions po ng ating Presidente, kailangan po pagtutugunan po ng pansin ang DPWH, lalong-lalo po yung vulnerable areas dito sa lahat ng dako ng Pilipinas para matulungan po natin maibsan kung paano man lang within this administration, kung paano namin matulungan at maibsan lang po yung mga problems for flooding in many areas. Ito po yung mga priorities that the President wants to pagtuon ng pansin ng DPWH. So makaasa po kayo na ito yung gagawin po namin. Maraming salamat, Secretary Manny Bonoan, at maraming salamat po kay Engineer Christopher Perez ng DOST Pag-asa. At bago po tayo magtapos, meron po tayong good news. Ito'y mula sa NFA at nakapag-release na po ang NFA sa DSWD dito po sa Tarlac ng 6,600 bags or sacks of rice para po ito tulong sa mga kababayan natin na nasasalanta po ng bagyo. Mayroon din po na ibigay ang NFA sa lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa na 200 sacks of rice bags. LGU Palawan 300 at hindi po na danyos, wala pong danyos yung mga stocks, lalo-lalo na po dito sa Occidental Mindoro and Valenzuela Warehouse.
So far po, nationwide, walang nadanyos na mga stocks po natin, ng mga bigas. At ang NFA ay ready anytime to release stocks to requesting LGU and relief agencies. At sabi po ng NFA administration, super secure in terms of buffer stock ang NFA at meron po tayo enough stocks to last for 12 days. Buong Pilipinas po ay makakakain. At libreng sakay, umaarangkada na sa Cebu. 20,000 na pasahero makikinabang kada araw. Libre na ang pagsakay ng mga commuter sa mga modern jeepney sa rutang Orgelio Park Mall sa Cebu. Simula ngayong araw matapos ilunsad ng Department of Transportation at LTFRB ang libreng sakay program. Ang programa ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibsan ang arawang gastos ng mga commuter sa kanilang pasahe at bigyang sapat na kita ang mga jeepney operator at driver. Sinabi na Transportation Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang libreng sakay, lalo na sa mga estudyante dahil nasa 200 pesos kada linggo ang matitipid nila sa pamasahe. Kabilin-bilinan ng Pangulong Marcos Jr. na dapat paginhawahin natin ang buhay ng mga kababayan natin. Ang libreng sakay program dito sa Cebu ay isang paraan ng pamahalaan na makatipid sa kanilang araw-araw na gastusin at magamit ang matitipid sa ibang bagay gaya ng pagkain o gamot ng ating mga kababayan. Ani ito ni Secretary Dizon. Ayon sa kalihim, ang libreng sakay program ay makakatulong din sa mahigit 400 drivers at operators dahil fix na ang kanilang kita at hindi na kinakailang humabol sa boundary sa pamamagitan ng service contracting program. Nasa 125 million pesos ang inilaang budget para sa libreng sakay sa loob ng isang taon para sa ruta ng Orgelio Park Mall kung saan nasa 20,000 na pasahero ang sumasakay kada araw. Pinag-aaralan na rin ng DOTR na magbukas ng libreng sakay sa iba pang ruta tulad ng Talisay IT Park kung saan maraming call center agents naman ang sumasakay. Magpapatuloy ang libreng sakay araw-araw tuwing 6 to 9 a.m. to 5 to 8 p.m. hanggang 2028. Ito ang unang libreng sakay sa Visayas at maglulunsad din ng libreng sakay para naman sa mga public utility bus sa Davao bukas na siya namang una sa Mindanao. Our people, just a little bit, to get by on a daily basis dahil alam naman natin life is hard, the commute is hard, so if we can provide this libreng sakay dito sa Cebu and other areas throughout the country, malaking bagay yon for our workers, for our students, so this is really the president really wants to help our people just get by on a daily basis. Kontrata na natin silang lahat. All of them. Okay. So, bantayan natin. Baka may magsingil pa sa mga to. We need to inform the public na talagang everything is free. Oh. Diyan lang po sa Mandaue, pauwi na po. Pauwi ka? Bakit? Night shift ka? Wow, grabe. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.